Okay, tayo muna manalangin. Okay, first of all, sana nakapag-first and one na po tayo para ready tayo to worship God in spirit and in truth. Okay na ba ang sound? Narinig na ba? Okay na. Okay, let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po muli sa gabing ito na pinagpilong niyo po sa bawat po sa amin. Sana titigpon po muli kami sa aming po mga tahanan, sa bawat tahanan po, bawat sambahayan, na kung saan kami sumasamba sa inyo sa Espiritu Katotohanan. Ngayon po, through live streaming, sana nandun yung aming to ng attention sa pakikinig po ng mensahe. Kahit po kami ay magkakahiwalay, nandun pa rin po yung puso namin nag-uugnay na ayon po sa inyong kalooban. Dito po, simula nga po sa aming worship, sa aming panalangin, sa aming pag-aawitan, sa aming pagbibigayan, ito pa rin po yung pong binibigay, tsaka sa ibigay, para nga po sa kalalagaan at lalo ng ministeryo ng Bethany Bible Baptist Church, sinasupport ang misyon, sinasupport namin sa mga gawain ministry, at ngayon nga po, sinasama po nga sa panalangin, mga provision nga po ninyo sa pagpapalayo nga po ng aming pens, aming cake doon kung saan simulan na nga po yung pagbuhukay, and then sunod na lang po is yung pag-asinda, paglalagay po ng mga pundasyon. Maraming salamat po sa inyong protection, provision sa bawat po sa amin. Ganyan po sa pakikinig po ng mensahe, ganyan din po ang tagapagturo, ganyan niyo po maintili, kahit po na maayos sa inyong salita. At sana kami mga nakikinig, higilin din kami ng humble heart, teachable heart, submissive heart, and every time that may preach po ang salita ng Diyos, andun yung handaan na aming puso, andun na handa po namin i-apply na aming natutunan, hindi lang po dahil nakinig lang namin, dahil sinasabi namin, bagkus dapat aming isabuhay sa aming mga ginagawa namin. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po. Kaya po patuloy namin tinataas po na salamatan ng pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangyarihan ng Banal Espiritu. Amen. Okay, let us continue singing. Let us sing Because He Lives. Because He lives. Kinig na ba? Because He lives. Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days
na pastor para sa pagpapakilala ng ating speaker tonight. Good evening! Wow! Nakikita-kita na naman po tayo ngayong gabi at huwag po kayong mainip sapagkat maaaring sa susunod na mga araw ay magkakasama-sama ulit tayo sa ating building sa Santo Angel. Malapit na rin po matapos yung hindi pala, nasimulan na po yung bakod. Hindi pa pala matapos. So, I hope na kayo patuloy na nananatili sa kalooban ng Panginoon para sa atin, sa ating spiritual na buhay. Sana isang bawat isa sa atin, ang goal natin ay lumago sa ating pananampalataya na mga problema, mga pagsubok, mga dumadating sa buhay natin ay isa sa mga bahagi ng plano ng Panginoon para madurog po yung sarili natin. At pag nadurog na yung sarili natin na yan, ay totally na tayong aasa po sa Kanya. Yan po nagiging kalaban, ika nga ay kakompetensya ng Panginoon sa ating buhay spiritual, yung ating sarili na yan. Kaya kinakailangan niya rin totally makontrol yan at totally ang maghari sa atin ay walang bago at hindi ang Panginoon sa Kristo. Ating Panginoon at ating tagapagligtas. So, hindi naman natin kakabaan ang ating pagpapakilala sa ating tagapagsalita. Kilala na natin sila kasi isa po sa mga leader natin at goal po natin na ang mga leaders natin kung sila ay matrain at isang araw kung meron silang panawagan sa labas sila po naman ay gagamitin ng Panginoon doon para tatayo at magagamit ng Panginoon sa lugar na yun. Pag-pray natin nga pala si Ruel at saka si Jenny na makikipag-usap sila at sa Friday sa Bethany para kausapin si Pastor Rabe. I hope na maging maayos ang kanilang pag-uusap na yun. Dahil gusto nga yata na gusto na Ruel at Jenny na mag-transfer. So, pag-pray lang natin yan. At patuloy natin pag-pray si Nanay Beth na baka maging masarap yung tulog. Pakisama naman po sa prayer. Even si Sister Tess Vista. Minsan tumawag sa akin siguro mga 1 o'clock na yun. Nagsabi niya, Pastor, pag-pray mo ko kasi hindi ako makatulog. So pinag-pray ko yun. Nung tinatawagan ko na siya, hindi na siya sumasagot ko, nakatulog na pala siya. So, pray one with another. Pag-pray natin na yung mga babies natin. Yung baby ni Desilyn, baby ni Brother Ace. Okay, malala mga babies natin dyan. Sino pa may mga babies? Ma'am Des. Ma'am Des, si Des. O si Ping. Si Ping. Pag-pray natin. Si Gre, saka si Red. So, ang ganda ng mga kulay nila, no? Sabi niyo sa prayer si Michael. Kasi apo yun ang ating tagapagsilita ngayong gabi. So, wala natin patagalin. Sino? Birthday? Sino ang birthday kanina? Sabi ko, ano po birthday niya? Pinala po kasi. So, nice ka pong tawagin ang ating tagapagsalita. Nakalagpas na po, ngayon ay July na eh. Pero ang ating tagapagsalita ay walang iba kundi ating preacher, June Fuli. Tawagin po natin. At siyempre po kasi andun pa niya kanyang first lady kasama rin natin ngayon. Reach on. Okay, salamat po. At sa bawat sa magandang gabi po at sa pagpapalang gabi dahil ito po ay isang pagpapala din sa akin na muli ay pinahintulot ng Panginoon Diyos na narito upang ihayag ang kanyang salita. At sa ating buhay talagang ang mga panahon ng mga pangyayari ay hindi natin masabi. No? Yan ay dumarating sa atin, ngunit minsan ay hindi natin namamalayan na nariyan na pala. At sa darating mga panahon, di pa rin natin malaman kung ano pa rin ang mangyayari. Kaya sa tema po ng ating mensahe ngayon, hindi na natin patatagalin. Diretso na po tayo sa ating pong mensahe dahil ang importante po ay ang salita ng Diyos. Okay? Pwedeng buksan po natin kung meron po na kayong mga aklat ng Biblia, salita ng Diyos, ay ating pong buksan sa Ephesians 1:10. No? Ephesians chapter 1, verse 10. At sinabi po dito, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one
all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. In Genesis 2, verses 16 to 17, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Okay, tayo po'y manalangin muna. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pagpapala, muli ang pinabot namin ng pasasalamat sa iyo sa gabi nito. Patuloy na kami po ay nagpupuri dahil muli kami po ay makakarinig ng iyong salita at ikaw po ang siyang mamumuna sa amin. Ningin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa gabi nito upang lahat na nakikinig ay meron silang puso na makinig ng pusay kung ano ang mensahe mo ito para sa bawat isa. Yes. At yan din sa tagapagsalita. Patuloy na bigyan niyo po ng karunungan ang tagapagsalita upang may hayag na may kapangyarihan ito. Salamat po na ikaw po ang siyang gagabay sa amin sa gabi ito at ikaw po ang aming nagpuri at pinsasalamatan namin ang lahat nito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. So sa ating pong nabasa, ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa dispensation. Amen. Opo? Ano tayo itong dispensation? Kung makita po natin, ito yung mga mangyayari o nangyari na ang mga panahunan noon. Kung mabasa natin yung Genesis, doon nagsimula na inihayag ng Diyos kung paano nilalang ang mundo. Then makita rin po natin ang kapanahonan nito na sinabi nga po sa Ephesians 1:10, ang kaganapan pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang ano po, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. So, ibig sabihin, magsasama pala ito pagdating ng panahon. At sinabi nga po sa Genesis na ito inuutos na kay Edan. At inuutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ano po ang mangyayari? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamaga. So ano po sinasabi sa dispensation? Ang sabi nga po sa dispensation na kinuha nga po dito sa mga dictionary, a dispensation is a way of ordering things. Sabihin, ito ay mahusay na ginawa. No? Saan po? Sa mga administration, yung pamamahala, sa sistema, yung paraan, o yung mga pagmamanage. No? Management, yung pangasiwa. Pero sinabi po sa mga theology, a dispensation is the divine administration of a period of time tungkol sa mga panahon. At ano pa sinabi? Dispensational theology teaches that there are two distinct, natatanging people of God. Ano ito? Ang tinutukoy dito ay ang mga Israel at gayon din ang mga church. Sino itong mga church nito? Tayo po nasa age ngayon. Panahon ngayon natin to. At sinabi nga po, ang dispensation ay identifies ng mga 7 dispensation in God's plan for humanity, para sa katauhan. And dispensations believe that salvation has always been by grace through faith alone. Amen. In God. At sinabi po yan sa Ephesians 2 verses 8 and 9,
For the grace are ye saved through faith. Dispensation is a part of time. No, ito yung mga bahagi ng panahon na may kaugnayan, no, tungkol sa kasalanan, no, kasalanan ng tao, concerning yan sa mga nagawa at responsibility yung pananagutan sa Diyos. So overview, ito po yung ating tatalakayin. Kung meron po kayo diyang ballpen and papers, isang buong typewriting o isang buong papel, magandang isulat niyo po ito dahil ito po ang importante na tatalakayin natin. So overview, since creation until now. Ano po sabi? Number 1, sulat niyo po ng vertical. Ibig sabihin, pababa. Number 1, innocence. Ito yung sinasabi ng creation hanggang dun sa fall. No? Pagbagsak ng tao. Sa panahon ito, hindi pa alam ng tao ang mabuti at masama. Kaya sinabi niyang innocence. Amen. Ang number 2, conscience. From the fall to the flood. Pagbagsak ng tao, kumantong doon hanggang sa baha. So dito, nagkaroon na ng kaunawaan ng tao ng mabuti at masama at ang tama at ang mali. Ito po. Number 3, human government. Ito naman ay ang overview from the flood to the Tower of Babel. Ito yung panahon ng matapos ang baha. No? Ilang tao ang natira? No? Ilang tao ang natira? Kung alam mo? 8. Ito po. Noah, yung asawa ni Noah. Then yung 3 yung anak niya at yung asawa ng kanyang anak. So number 4, promise. Ito yung sinasabi natin from Abraham to Egypt. No, pagtawag kay Abraham para ibigay ang kautusan. And number 5, the law. From Moses to the sacrifice of the Messiah. Ito yung at the cross. So ito ang panahon ni Moses nang umalis siya sa Egypt. And number 6, the grace. Ito yung the church age. Ito yung panahon natin from Pentecost to the tribulation. No? Ito ang ating panahon na si Kristo ay dumating sa atin. And number 7, millennial kingdom. Ito yung from the return of the Messiah to the final judgment. Amen. Ito ang ating makikita na ano ang mangyayari. 1,000 years reigning of Christ. Siya ay 1,000 na maghahari at mamamahala doon sa millennial kingdom. Ipo, yan po yung overview ng ating lesson. Amen. Ngayon, again, these dispensations are not path to salvation. Hindi ito yung daan para sa kaligtasan. No? But, manners o yung pamamaraan in which God relates to man. Kung paano siya nakipag-ugnayan sa mga tao. And the pattern, no? Na sinasabi dito, and each dispensation includes a recognizable pattern of how God worked with people living in this dispensation. Ano ang pattern na ito? Ito yung susulat nyo naman, horizontal. Sa taas, na babanggitin ko. Una, ang sinasabi po dito ay responsibility. Ang number 2, failure. Number 3, judgment. And number 4, grace. So yan po ang sulat nyo sa taas. At yan pa yung pag-aaralan natin sunod-sunod. Ano po? So yan, meron na po ko yung copy dyan. At makita po natin yan maya-maya.
And sabi nga dito, si Adam, kung galing hanggang kay Adam to Christ, ito ay nangyari ng 4,000 years in between ng dalawa. But Christ to present, 2,000 years. Ito yung panahon na natin ngayon, no? At the present. So why is important to study dispensation? This is, number one, is to the foundation in the study of prophecy in the Bible. Genesis to Revelation, looking for the plan of God. Kaya mahaba yung ating pag-aaral, no? Start ng Revelation hanggang, start tayo ng Genesis. To Revelation. Hanggang Revelation, naabutin tayo ng anong oras kaya tayo dito. Amen! Walang tuluganan po. Ang mahalaga, salita ng Diyos para makita natin ano yung mga nangyayari sa ating mundo. Ito po, sa ating buhay bilang tao sa mundong ito. Number two, we can see how God puts mankind into test. No? Makita natin para bakit natin may test. No? Sa ating buhay, nararanasan natin yan eh. Bakit pagka maaluan na tayo, mamaya, meron na naman pagsubok, may problema na naman. So, nangyayari yan. So, every dispensation there is God and gave responsibility to man. And number three, we can see how man failed. Paano siya bumagsak ang tao? No? It shows that because inability of man, wala siyang kakayanan. Diba? Parating na lamang, may ginagawa at ngayon, kakamali. No? Every responsibility, human failed. May pagbagsak. Diba? And number four, God is a just God because of His judgment. Bakit? He is gracious. Amen. Salvation never changes. Hindi nababago ang kaligtasan. Kaya every dispensation, mayroong biyaya ang Diyos. So makita natin na sa lesson, man is sinful, inability to be holy, dahil apart from God. So God is just and always gracious. Talagang mapagpala pa rin ang ating Diyos. Okay. Tuloy tayo. Dito na tayo sa number one. Nilakay natin overview. Number one is the dispensation of innocence. Dito makita natin na wala pang alam si Adan, si Eva sa mga mangyayari. Hindi pa alam ng tao ang mabuti at masama. Sa declaration, dito, ni Adam and Eve. Pero bakit sila pinalayas sa Eden? No? Sa Garden of Eden. Kung makita niyo po sa Genesis 1, 28-30, no? Genesis 1, verses 28 to 30, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and every living thing in the movement upon the earth. No? Binigay sa kanila ng Diyos to. Magpakarami sila at binigyan sila ng kapangyarihan sa mga hayop. And sa 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the whole of the earth, and every tree, no? Bawat puno in which is the fruit of a tree yielding seed, you it shall be your meat, no? Yun ang makakain ninyo. Ang dami nun. Then, sa 30, and to the every beast of the earth, and to every fowl of the air, and everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. So yun ang mga binigay ng Diyos sa kanila. No? Kaya ang alam nila, mabuhay ako na masagana dahil hindi sila tumatrabaho, kakain na lang, pititas na lang, ng mga kain. No? Napakaluan doon sa ibinigay sa kanila ng Diyos. No?
At sinabi nga po dito, ang number 1, sa tapat ng responsibility, makita nyo, no? So, na every evening and morning were the 6 days at nakita ng Diyos na lahat ng nakita nila lang ay napaka-duty. Other, the responsibility is in Genesis 2:15-17. Ano po sinabi dito? Kung makita mo ang responsibility, under that, sa innocence, ang sinabi diyan, thou shalt not eat of it. Ayun ang responsibility ng tao. Huwag niyo daw kakainin ito. Huwag niyo sinabi na sa kanila eh. Diba? Yung binasa natin kanina. Ano po ang nangyari? Sabi nga, abstain from eating the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Anong ginawa nila? Nag-fail ba si Edan? No? Tingnan po natin yung sa failure. Under the failure. Sabi doon, sa Genesis 3:6, they did eat. No? Kinain nila. Kaya yun yung pagbagsak ng tao. At dito, nakita sa 3:6, and when the woman saw that the tree was good for food, sabihin dito, andito na yung tinatawag natin temptation. At sinasabi rito na makita rin natin sa New Testament, narito yung sinasabi, lust of the flesh. Kasi nakita niya na, ganda to, masarap to, no? Sa katawan niya, para kainin. Lust of the flesh. And that it was pleasant to the eyes. Lust of the eyes. And the tree to be desired to make wise. That is the pride of life. Gusto mo na magiging marunong. Amen. So she took of the fruit of thereof and did eat and gave also unto her husband with her. And he did eat. Kinain din eh. No? Ibig sabihin talagang nung kinain nila yan, doon na nagsimula, no? Bumagsak ang tao sa pagiging larangan ng Diyos sa Eden. At sa judgment, next is the judgment. Ang sinabi diyan, thou shalt surely die. In Genesis 2:17. No? Judgment, the punishment of spiritual death. And comes the physical death. Nauna yung spiritual death. Then nung tumagal, namatay na rin sila. Physical. Dahil saan? For disobedience. No? This dispensation was short-lived and was brought to an end by Adam and Eve's disobedience in eating the forbidden fruit and their expulsion from the garden. Inalis na sila doon. No? Sabi nga, thou shalt surely die. No? Ang namatay sa kanila ay spiritual na patayan. Then, sa kabila ng judgment na ito, merong grace na ibinigay ng Diyos. Provided. Hindi siya humihantong lang sa judgment. No? Ano yung grace? Under grace, in Genesis 3:15, sabi nga dito, enmity between thee and the woman. Sinasabi dito ay tungkol sa gospel. Sino yung gospel na tinutukoy dito? Ito yung sinasabi nga na enmity between thee and the woman. Ano yung seed of the woman? Kung makita niyo po ito yung si Jesus Christ na pinag-usapan dito. Yes. No? Na talk about the death, the burial, or the buried, and the resurrection. Yung nakita natin, doon pa rin sa simula, pinaka na yung gospel Amen. na binabanggit natin sa New Testament. Diba? So yung biyaya ng Diyos ay nandiyan pa rin. No? At sabi nga,
Si Jesus Christ, which is the seed of the woman. Okay. Tapos na tayo sa innocence. Number 2 is the conscience. Ano yung conscience naman? This is the second dispensation. Dito, alam na ng tao ang tama at mali. Yung good and evil. Paano nangyari yun? Sabi nga dito, Adam to Noah na ito. So, nung kinain nila ang prutas, doon na dumating yung kaalaman. Ano yung responsibility na binigay dito? And the responsibility is in conscience, since they know good and evil, they are to do good. Talagang gagawa na talaga sila ng mabuti. Kasi alam na nila eh. Ano sinabi sa Genesis 3:22 up to 24? And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us. Diba? Narito ang tao'y naging para isa sa atin na nakakilala ng mabuti at masama. Baka ngayon, iuna kanyang kamay at umitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. So, anong ginawa? No? Sa verse 23, Therefore, the Lord God sent forth from the Garden of Eden, ano po yun? Till the ground from whence he was taken, naglagay siya ng, ano po, sa east ng Garden of Eden ay cherubim. And a flaming sword with turn every way. Ibig sabihin, umiikot. No? Umiikot yung nagliliyab na sword doon sa lugar ng tinatawag nating puno ng buhay. And to keep the way of the tree of life. So ito ang nangyari, no? Responsibility na maganda sana, pero noong kinain nila yung babawal na putas, doon na nagkaroon sila ng kaunawaan. Nakita nila ang kanilang katawan ay hubad. Ano ang failure? Under the failure of the conscience, in Genesis 6:5, every imagination of the thoughts of his heart was only evil. Ano po? Continually, patuloy. No? Ang tao dito sa lupa ay sa kanyang pag-isip, ang kanyang puso ay pawang masama. Parating ginagawa ay masama. Ano ang ginawa? Judgment. Nagkaroon ng judgment dahil sa masamang ginagawa ng mga tao. Nagkaroon ngayon ng universal flood. Sa Genesis 6:9-12, sabi nga dito, there are the generations of the Noah. Noah was a judge, or just man, and perfect in his generation. And Noah walked with God. No? So makita natin, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Napuno ng kasamaan ng tao on the time ni Noah. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. No? Lahat ng ginagawa ng tao ay talagang pasama ng pasama noong time of Noah. Pero hindi humantong sa judgment na binigay ng Diyos. Diba? Ang sinabi niya sa grace, under grace of conscience, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen. In Genesis 6:8, ang sinabi nga dyan, datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating Panginoon Diyos. Dahil dyan, ay patuloy na ang biyayang yan ay pinagkakaroon ng Diyos sa lahat ng nagkakamali. Hindi siya tumitigil. Hindi parating pagka nagkamali, huhusgahan ka. Yes. Pero, ibinibigay niya yung biyaya. Diba? May kapalit na biyaya. May provision. Okay, next. Tapos sa innocence, conscience, next, number 3 is the human government. Ano ito? Panahon na matapos ang baha.
flood to destruction of Tower of Babel. No? God has destroyed life on the earth with flood. Yun, nagkaroon na ng baha. Then, saving just one family to start the human race. Doon nagsimula yung buhay ng angkan ni Noah. So, sa pamagitan ng 8 tao, ayun o, nakalanda ng mundo, napakaraming tao. Ano ang responsibility under the human government? Noah and family are to be fruitful and multiply and replenish the earth with people. No? In Genesis 9:1. No? Talagang naging sila, dumami ang angkan ng anak ni Noe. At diyan kumalat ang napakaraming tao sa lupa sa pamagitan ng 8 taong natira after ng baha. So dito, pagkatapos na dumami ang tao, nag-fail ba muli ang tao? Ano ang sinabi doon sa Genesis 11:4? This is the failure. No, the failure under the human government. Nagkaroon ng Tower of Babel. And they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach the heaven. Gusto nilang abutin ang Diyos. And let us make us a name. Let us be scattered abroad upon the face of the whole earth. So doon, gusto nila magkaroon sila ng kapangyarihan. Abutin ang Diyos. Kaya doon, ano nangyari? So about 325 years after the flood, the earth's inhabitants began building a tower, a great monument to their solidarity and pride. Nagkaroon sila ng pagnanais sa kanilang sarili. Pero sa Genesis 11 to 7 to 9, binigyan sila ng confusion. Nilito sila dahil yung tinirate nila tower ay gumuho. At doon nag-scattered na sila. At nagkaroon sila ng kaunawaan na hindi nila alam yung sinasabi nung kausap nila. Kaya bakit ganito? Dati ito, alam ko ang sinasabi. Ngayon, hindi ko na alam yung sinasabi. Mawika. Iba't iba ng lengguwahe. At ito ang ginawa ng Diyos sa judgment. So, judgment of human government, confound their language. Sabihin, talagang lana. No? Scattered na sila, talagang hiwa-hiwalay na sila kahit angkan ng ibang lingwahe, sama-sama na, ibang lingwahe, iba-iba na sila. Kaya sila ay nag-scatter na sa mundo. God brought the constructions to a halt. Sabi nga sa Genesis 11:7, creating different languages and enforcing His command to fill the earth. And ang result was the rise of different nations and cultures. From the point on, human governments had been a reality. Pero hindi natapos sa judgment, ibinigay pa rin yung grace ng Diyos. Amen. Under the grace ng human government, through Abraham, all families be blessed. In Genesis 12:3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee. So pagpapalain ng Diyos ang magpapala kay Abraham. At yan ang mga nangyari sa grace. Kaya hindi natapos parati sa judgment. Pag parating sa judgment, merong biyaya ang Diyos. Yes. And the fourth dispensation, no? Una, innocence, conscience, human government, and the fourth is the promise. No? The promise.
Ito yung tinatawag na nag-start sa pagtawag kay Abraham. They continue through the lives of the patriarchs and ended with the exodus of the Jewish people from the Egypt, a period of about 430 years. During this dispensation, God developed a great nation that He had chosen as His people. So nangyari kay Abraham, nagsimula ang Hebrew. No? Doon nagsimula kay Abraham ang pangako ng Diyos. Ano ngayon ang sinabi dito sa responsibility under promise? Abraham and his family dwell in Canaan. Sabi ng Diyos, di ba? Punta ka sa sasabihin kong lugar na hindi mo nalalaman. Pero sinabi sa Genesis 12, 5-7, and Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother and son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan. And into the land of Canaan they came. So doon, sila ay tumigil sa Canaan. And so, ang nangyari, naglagay si Abraham ng altar doon at sumamba sa Diyos. Amen. Pagkatapos ng responsibility binigay sa kanya, nagkaroon na naman ba ng failure? So, that failure came under the promise. Sabi nga, Abraham went to Egypt because of famine. Pero sabi ng Diyos, stay in Canaan. Okay na, doon ka. Lagi ang family nyo. Pero nakita na Abraham na may famine. Punta tayo sa Egypt. Lahat tayo. Hindi man to ang God's will. Sabi sa Genesis 12:10, and there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. No? Upang nanirahan sila doon. So, ito ay dahil sa gutom. Pero sabi nga, stay in God's will. Pero ano nangyari? Umalis siya sa Canaan. Dumating ngayon yung judgment na naman. Dahil sa nangyari. Sa judgment under the promise, doon ibinigay si Hagar. Sino ito si Hagar? Ito yung katulong ni Abraham. Sarah. No? Siya ba ay Hebrew? Egyptian. Siya ay Egypt, galing Egypt. Kaya, dito, na-postpone yung mga blessings na dapat na tuloy-tuloy. Diba? At ngayon, naging bondage sila sa Egypt. This covenant which was repeated na nangyari kay Isaac. Diba? At nangyari din kay Jacob. And confined to the Hebrew people and the 12 tribes of Israel. Ano sinabi sa Genesis 46, verse 6? And they took their cattle and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came to Egypt. So, si Jacob and all the seeds with him, no? Sangkan ni Jacob, doon sila nanirahan sa Egypt. At doon, tumagal sila ng tumagal hanggang dumami ng dumami, at sila ay slave. Living. Dahil dumadami sila, sa ganung paraan, kahinat na, di ba? So, sila ay inalipin. So, this covenant, yung judgment na dumating doon sa buhay ni Abraham. Pero, hindi lamang nahinto sa judgment. Andun na naman yung grace ng Diyos. Amen. Ibinigay ngayon si Moses. Like that grace. Okay, doon na tayo sa law. This is the time of Moses. It is the 5th dispensation of the law. Ito yung panahon ni Moses na umalis na sa Egypt. Okay.
So, time of Moses to the cross. It lasted almost 1,500 years. From the Exodus until it was suspended after Jesus Christ's death. No? Ito yung during the dispensation of the law. Ito yung tinatawag natin Mosaic Covenant or the law. Ang sinasabi sa Exodus 19 to 23 chapter, doon makikita nyo yung kasaysayan nangyari si Moses. So eventually, due to the people disobedience to the covenant, the tribes of Israel lost the promised land and were subjected to bondage. Kaya nung binigay na responsibility to Israel. Makita natin ang the responsibility sa law, sabi dyan, keep the law. Ano sinabi sa Exodus 19 verse 5? Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure under me above all people. No? Sabi ng kaya, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. At nahigit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. So, keep the law. Ayun ang sinabi sa Israel, responsibility. So, nagkaroon na naman ng failure ang Israel. Under the failure of law, they broke or rejected the law. Diba? Makikita po natin sa Kings, 2 Kings chapter 17. Sabi nga sa 15 to 16, and they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers. No? Sinasabi niya na ito ay kanilang itinakwil ang mga salita o yung tunang ibinigay sa kanilang tipan. Buhat ng tipan ng kanilang mga binigay sa magulang. At ang kanyang mga patotoo na kanyang pinatotoo sa mga kanila. At ano sinabi ang nagsisunod sa mga bansa sa kanila. And, ano ba sinasabi dito? Sinunod nila ang mga gawi ng mga bansa na nasa paligid nila. Hindi yung ibinigay sa kanilang tipan. At ayun, sa bilin ng Panginoon na huwag silang magsigawa ng gaya ng mga iyaon. So doon, ano nangyari sa 16? Verse 16, chapter 17 ng Exodus. At kanilang iniwan ang lahat ng utos ng Panginoong nilang Diyos at nagsigawa ng mga larawang binuo. Katulad ng mga bagay na 2 guya at mga estatwa ni Asera. At sinamba ang buong natatanaw sa langit at nagsipaglingkod kay Baal. So iba-iba ng Diyos ang kanilang sinasamba at that time. Nawala na yung tipan na binigay. No? Noong that time kay Moses. Kaya next ay humantong muli sa judgment. So judgment under the law. Ito yung pagkawasak o pagkasira ng kingdom of Israel. North. Ano nangyari sa north of Israel? Sinakop sila ng Assyrian. Ano nangyari naman sa south ng Israel? Ito yung Babylonia. Judah. Sinakop sila ng Babylonia. Babylonia. 7 years. So lahat sila naging captive dito. No? Naging slave. Kaya lahat ng Israel, dahil doon sa nangyari, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Naging makasarili na sila. Nalimutan na nila yung binigay sa kanila. At ito ay naokupahan na ng Rome at ng destruction of Jerusalem. Pero naandun na naman yung grace ng Diyos. Hindi tumigil talaga ang Diyos. Kahit pasawa. No, dahil mahal na mahal niya ang tao. Sabi nga sa grace, it is finished.
God sent His Son, the Lord Jesus Christ, the one who fulfilled the law. No, yung law na sinasabi noon, na finulfilled na Jesus Christ nung siya ay dumating sa earth. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. No? Kanyang pinakamamahal na anak. Kung sino man maniwala at sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang grace ng Diyos sa atin. No? Ayaw niyang mapahamak talaga ang tao. And number 6, okay, malapit na tayo matapos. Amen. Rich. Grace. No? This is the dispensation of grace. Yung panahon na natin to. Tayo na ngayon, na narito, dahil sa grace, no? Binigay ang Panginoong Jesucristo. This grace is the church age of our time. It starts with the coming of the Spirit of the day of Pentecost and ends with the rapture. No? Ends with the rapture of the church. At yan makita natin sa 1 Thessalonians chapter 4. This dispensation is worldwide and include both Jews and the Gentiles. No, na, kasama na sa times nito. Dahil nung una, puro sa mga Jews lamang. That is in the time of Old Testament. Pero ngayon, panahon na natin to. Kasama na rin tayo dito sa grace na sinasabi. The Church of Age. No? Nandito tayo bilang mga Gentiles. Ano na ngayon ang man's responsibility under the grace? Sabi nga dyan, believe on the Lord Jesus Christ. This is the dispensation of grace. By faith. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:1-4, ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Amen. At anong sabi dito? Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyo iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. At sinabi sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang natinanggap. Nga noon tatanggap ni Paul dito, na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan. And in verse 4, and that He was buried. Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Amen. Kaya dito makita natin yung biyaya, yung responsibility nito na kailangan manampalataya tayo kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Na siyang tumubos ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At sinabi nga dito, siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin. At sabi nga sa Matthew 28:19, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Diba? So yun ang responsibility na tayo bilang mananampalataya. Tayo po ay inutusan na i-spread natin sa buong kalupaan bilang anak ng Diyos na si Kristo ang kaligtasan. At walang iba, hindi reliyon, hindi sa pamagitan ng ating kapangyarihan, hindi sa pamagitan na tayo tanyag o mga ginagawa natin mabubuti. Hindi. Si Kristo lamang, hindi ang lahat ang bagay na nakikita natin, kundi si Kristo lamang ang lahat para siya ang ating sampalatayanan.
Ngayon, after this responsibility of man, meron na namang failure. Ano nangyari? Dahil sa kinalap na ang salita ng Diyos sa pamagitan ng Messiah na si Kristo, ano nangyari sa failure? They reject pa rin the Messiah. No? Marami pa rin ang hindi nakakakilala kay Yesu Kristo. Ang sabi nga dyan sa John 16:9, of sin because they believe not on me. Dahil sa kasalanan. Kaya kung kasalanan na yan ay namamayani pa rin sa atin, hindi maaaring magsisampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Kailangan aminin natin na tayo ay makasalanan. At sinabi nga dyan sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat lahat tayo ay nangagkasala at hindi tayo makakaabot sa kalwatian ng langit ng Diyos. At sinabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung ang kasalanan ay umiiral pa rin sa atin, kamatayan ang hahantungan niyan. No? Kamatayang spiritual, sabihin, hiwalay tayo sa Diyos. Hindi niya nakikilala ang tao na may kasalanan dahil siya ay patay sa paningin ng Diyos. At ano po sinabi sa 2 Peter 3:9, but God does not want us to suffer. Ayaw niya tayo ay magdusa habang nasa mundong ito. Paniwalaan natin, sabi nga, paniwalaan natin sino? Si Yesu Kristo, na siya ang Messiah. Siya ang tagapagligtas. Sabi nga sa John 3:18, he that believe on Him is not condemned. No? Ang sumampalataya sa Panginoon Jesus ay hindi nahahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, kundi ang Panginoong Yesu Kristo. So this is the dispensation lasted for almost 2,000 years. Yun ang ating kapanahonan ngayon. And no one knows when it will end. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang pagbabalik ng Diyos. Akala natin, ito na. No? Pero ito'y pahiwatig sa atin na nangyayari ngayon. Patikin lang sa atin kung paano tayo i-quarantine sa mga bahay-bahay natin. At paano tayo lalabas. Yan ang pinadala natin na mangyayari ito pag dumating yung rapture. Ano na nangyari after this? No? The following rapture will be the judgment of God lasting for the 7 years. Ito yung tinatawag natin judgment under the grace. Magkakaroon ngayon ng 7 years tribulation. Kung ito ay naunawaan nyo noong mensahe ni Pastor noong Sunday. Rapture, tribulation. Diba? Yung kahantungan ng tao. Sabi nga 2 Timothy 4:3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ano sinasabi dyan? Ating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Ano yung hilig nila? No? Mga ngalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nila marinig. Amen. Hindi talaga yung totoong spirito ng Diyos na mga ngaral ng salita para pakinggan natin lalo sa kapanahon ngayon. Amen. Preach. Marami nangangaral, kailangan natin unawain. Amen. Hindi yung itong darating na judgment na ito na darating na hindi na sila makikinig sa mga nangangaral. Kundi ang gusto lang nila, ang gusto nilang marinig ay yun lamang gusto nila. At sasabihin sa tapagturo, itong gusto mong marinig, itong ituro mo. Yung bang gusto nangyari sa atin? No.
Di ba? Yan ang mangyayari sa judgment, 7 years of tribulation. Pero dito, wala na tayo dito. Bilang anak ng Diyos, kung kayo sumampalataya sa Panginoon Kristo at tinanggap niyo siya bilang kapagligtas, sama tayo sa rapture. Amen. At ang rapture na ito ay hindi na tayo hahantong sa tribulation, yung paghihirap ng taon. Diba? Kasi kukunin na ng Diyos ang Kanya. Kukunin na ng Diyos ang sumampalataya sa Panginoong Kristo. At yan ay bababa si Kristo sa paap. At doon siya tatatuin. Nasa palapa pa lang siya. Sa clouds pa lang siya. Amen. Ano po? That's right. At doon, kukunin niya ang mga mananampalataya kasama ang katawan. Kaya makita nyo, wala damit lang ang matitira o alahas nyo, tanggal yan lahat. Ari-arian. Ang makukuha ay katawan natin at kaluluwa. Amen. Kasama na yun. Glorified. Di ba? Naging glorified body tayo. So yun. Amen. Kaya dito, hindi lang sa judgment montong, nagkaroon pa rin ng pagpapala. Yung grace under the grace. Those who will be saved will be enter into the revelation period. Ito yung tinatawag nating millennial kingdom. Sa John 14:20, "And that day ye shall know that I am in my Father, and in me, and I in you." Makakasama natin ang Panginoong Kristo. That is the under grace, the grace. And the last part. So, Amen. natapos natin innocence, conscience, human government, promise, law, grace. And the last one is the millennial kingdom. Amen. This is the seventh dispensation and the last. Sabi nga, mag-ahari ang Panginoon Kristo. Ilang taon? 1,000. 1,000 years. No? Siya ang magrurules dito sa earth. And this kingdom will fulfill the prophecy to the Jewish nation that Christ will return and be their king. So dito pakikita talaga, nasa mga Hudyo na hindi naniwala ng time na yun, na si Kristo ito, na Misaya na tinanggihan nyo ng time na yun. And the people, only the people allowed to enter the kingdom are the born-again believers from the age of grace. Righteous survivors of the 7 years of tribulation. Ito yung mga taong na-survive. Mga survivor nung dumating yung tribulation, hindi kasama sa rapture. Pero nakasurvive sila on times of tribulation. Makakapasok din sila sa millennial kingdom. And the resurrected Old Testament saints. So no unsaved person is allowed access in this kingdom. Walang sino mang hindi saved na makakapunta dito sa millennial kingdom. Dahil anong mangyayari? Dahil si Satan is bound during the 1,000 years. Gagapusin siya ng ating Panginoon para hindi siya makapaninsala. So this is the period ends with the final judgment. No? And the final judgment, Revelation 20, 11, 14, sabi nga, the old world is destroyed by fire, and the new heaven and earth, new earth of the Revelation will begin. Ano sabi sa Zechariah 14:9? Buksan po natin Zechariah 14:9. And the Lord shall be the king over all the earth. And in the day shall there be one Lord, and His name is only one. No? Pangalan niya lamang ay isa. So, pagdating dito, we are glorified body na. Ano yung under responsibility ng millennial kingdom? Ito po ay people must obey and worship God. Ayun lang ang gagawin nila. Obey and worship God. Saan? Literally, in the headquarters
Saan yun? Sa Jerusalem. No? That is the period na magsasama-sama ang mga saved. People who got saved during tribulation will enter that period. No? Paano? Mangyayari naman na meron na namang failure after that responsibility. Meron na namang pagbagsak. Kung makita po natin, nagkaroon din ng rebellion dito. No? Paano nangyari? Nandun na kayo sa Millennial Kingdom. They failed. Sabi nga dito sa Revelation 20, verse 7 to 9, and when the 1,000 years are expired, no? Pag natapos ang 1,000 years, Satan shall be lost out of his prison. Makakawalan siya. Makakawalan. Tutok sulit. No? At kung maganap na ang buong taon na ito, si Satanas ay anong mangyayari? He shall go and to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. Ito yung tinatawag natin Gog and Magog, to gather them together. Magkakaroon ng mga pagdaraya dito si Satanas. And the verse 29, sabi nga, at nagsipanhik sila sa kapalaran ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit. Pero tinupok pa rin sila. No? At dito makita natin paano nangyari nga na tinukso pa rin yung mga tao. Dahil doon sa tinatawag nating tribulation, ang mga yung mga naligtas sa tribulation na yon, makapasok sila sa Millennial Kingdom. Siyempre, dumami na ulit ang tao, 1,000 years. Di ba? Dumami na yon. Ito, magkakabali pa rin yung taong yun dahil sila ay hindi glorified. Hindi pa sila glorified. Ay matutukso pa rin yung mga taong yun pagka si Satanas ay inalpasan. So ano nangyari? That failure, nagkaroon muli ng judgment. So unsaved will be thrown in the lake of fire. From Adam up to the last part of the story of human. Kaya magkakita dito, yung Revelation 20, verse 11 to 13, and I saw a great white throne. No, a great white throne, and then sat on it. No, makita natin sa luklukan na yon, nakupo sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. And the books were open. And another book was open, which is the book of life. So the dead were judged out of their things which were written in the books. So yung tinatawag na books were open, yung unang books na binuksan, ito yung mga patay, ito yung mga unsaved, ito yung kasalanan. No? Kaya doon yung mga dead sa buksan sa books ng wala sa book of life, doon sila ay i-judge. No, those things were written in the books according to their works. Meron pa rin pala silang judgment na according sa kanilang ginawa. Diba? Meron pa rin pala silang mahahantungan doon. I-judge pa rin sila. Then, makita po natin na ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at binigay ang kamatayan ng Hades, yung hell, ang mga patay na nasa kanila at sila'y natulan bawat tao ayon sa kanilang gawa. And whosoever was not found in the book of life was cast in the lake of fire. So yun ang judgment. The great white throne. Ito yung pag-judge sa mga unsaved, unrighteous. No, wala na ditong i-judge na mga saved. Ang i-judge lang po dito yung mga hindi ligtas. This dispensation will be judged according to the works. So, after this judgment, nandun naman ang grace ng Diyos. And this is the grace of the new heaven and the new earth. Sabi nga dito, eternity future. Ang sabi sa Revelation 21 verse 1, and I saw a new heaven and earth.
Nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang na at ang dagat ay wala na. So mawawala pala ang dagat pag dumating na yung new heaven And you. and yung earth. Wala nang dagat. No? So doon, lahat ay titira ang mga nasig. So after the judgment, God and His people live forever in the new Jerusalem and new heaven and earth. And in the last, those who believe in the Lord Jesus Christ will be in the eternity future. We believers, sabi nga in Hebrews 12:2, looking unto Jesus, Author. the author and the finisher of our faith. Amen. No, parati lang tayong tumingin sa ating Panginoon Diyos. Dahil siya ang author at ang finisher ng ating pananampalataya. So, nung nakita natin to, sana nawa natin na ang nangyari noong at nangyari sa ating panahon at ang mangyayari pa pagdating ng rapture, millennium, narito po lahat. Sana naintindihan po natin to dahil ito ang salita ng Diyos. Na ito ay pinarating lang po sa akin para sabihin. Amen. Dahil itong katotohanan ay nasa salita ng Diyos na dapat natin unawain at basahin. No? Kaya sa iyo, sa inyo lahat, ay ang papasalamat at ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay patuloy tayo tumingin sa Kanya sa kabila ng mga pangyayari ngayon. No? Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong matinag, marati tayong tumayo at matibay na pananampalataya na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Let's pray. Father in heaven, once again, thank you sa gabi ito dahil ang iyong salita ay makapangyarihan para namin unawain. Salamat, Banal na Espiritu, upang siya magbigay sa amin ng karunungan maintindihan ito. At patuloy na rin ang aming pastor na kayo po ang mga laga, kayo po ang mag-ingat at magbigay sa kanyang protection araw-araw at maging maayos ang kanyang kalusugan. At ang bawat leaders, bilangin po namin na patuloy. Ingatan nyo rin, bayan at bigyan ng karunungan, lalo sa gagamitin yung mga gawain sa iba't ibang churches, lalo sa church ng Bible Bethany Baptist Church. Tuloy, amin pong nabalik ang kapurihan at pasasalamat. Ang gabi nito ay isang pagpapala na muli kami nakarinig ng iyong salita. At ito po ang aming dalangin at ito po ang aming lubos na pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus na aming kapagligtas. Amen. 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 Pastor? Amen. Okay, pagkasunod para man Bible College Bible College. Wow. So, pinaka gustong-gusto ko doon, ano? Kasi kung hindi tumanggi ang mga Israelitas kay Kristo, wala tayo ngayon. Kaya nagkaroon ng church age. Pero ang maganda ron, tayo na bahagi ng church age, tayo yung pakasal ng Panginoon sa Kristo. At kaya yung tinatawag ng Jerusalem na yan, New Jerusalem na yan, yun is nasa loob ng New Heaven. At alam niyo kung sinong mananahan doon sa New Jerusalem na yun? Tayo, mga church, Amen. na members sa church age. Yung pakapakasalan ng Panginoon sa Kristo. Special na lugar para sa atin. Kaya dapat natin bigyang halaga yung ating relationship sa Panginoon sa Kristo. Bigyan natin halaga yung ating pagiging member ng church. Kasi pwede ka maligtas, pero hindi ka naman member ng church. Okay? Kaya hindi na sayang yung pagkarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, hindi na sayang ang pagiging pagbabautismo mo, hindi na sayang ang pagiging member mo ng church, sapagkat yung special na lugar na yun, binanggit kanina natin kapag sa New Jerusalem, yun ang special place para sa mga anak ng Diyos sa panahon ngayon, church age. Siyempre, hindi lang po yun Gentiles, may mga Hudyo rin naligtas doon. Linaw, ang ganda ng pagkakasunod-sunod. Kaya sabi ko, nag-comment ako doon na pag-aralan niyo yan kasi bihira yung bihira sa Bible College mo lang matatagpuan yan. Amen. Okay? Pero ngayon, tinalaki lang ng ilang Bible study. So, kung gusto niyo ng kopya, reviewin niyo yan, i-take note niyo.
Kasi hindi mo mapag-aralin yung pagkakasunod-sunod na yan. At ngayon, wala pa tayo sa future, nasa church age pa lang tayo. Okay? Pero alam nyo na yung mangyayari. Okay? Nabanggit dyan yung rapture, nabanggit dyan yung tribulation, Judgment. okay? Nabanggit nyo dyan yung 1,000 years, which is the kingdom of heaven, yung tinatawag na physical kingdom, kasi kasama mismo ang Panginoon sa Kristo dyan. Ngayon, church age, ang tawag dyan ay kingdom of God, which is spiritual kingdom. So, ang galing. So, huwag nyo lang basta kayo makinig ng ganitong mga mensahe, pag-aralan po natin. Kasi once na pinakinggan mo lang yan, tapos binaliwala mo na, parang di kayo hindi nakinig. Kagaya ng ganyan mga messages, pero very informative. Kasi may mga nagpipreach yan, tatalakayin lang yung judgment seat of Christ. Tasalakayin lang yung itong rapture. Ayan, tinalakay mo mula sa umpisa. Okay, kaya pala sinasabi ni Brother Preacher John, from Genesis to Revelation. So, ang linaw. Pinagiging ko nga kanina, wow. Okay, so maraming salamat sa ating tagapagsalita. Patuloy po natin silang ipag-pray kasi gusto ko silang lumalim. Kasi ang Panginoon ang bahala kung sila tatawagin sa ibang lugar. Amen. At kung sila may merit, yung mga messages, maganda na kayo. Amen. At yung mga binata na leaders na, mag-asawa na kayo, kailangan partner kayo. So, tingnan nyo, hindi na sayang po yung ganitong pakikinig nyo ng ganyang klase ng mensahe dapat yung marinig. Kaya may future pa tayo na dapat pagandaan. Hindi mo siya na-rapture na tayo, tapos na. Hindi po. Meron pang darating na natitira ibang years sa atin na dapat natin pagandaan. So ngayon pa lang, ito yung pagkakataon natin na patunayan natin na tayo ay tunay na Kristiyano, patunayan natin na tayo ay lumalabo sa pananampalataya, at yung mga nangyayari mga problema sa buhay natin, yan ang instrumento ng Diyos para kunin ang atensyon natin, para tayo ay patuloy tumingin sa Kanya, para durugin yung sarili natin, at patuloy na umasa po sa Kanya. So maraming salamat sa magandang mensahe yan. At pray natin yung susunod na speaker natin. Si Abby. Si Brother Dennis Atano. Si ano? Mark. Tapos, Christian Mark ito Christian Mark muna. Tapos si Dennis. Tapos, kung nakikinig ka naman yan, Mr. Tolero, maganda ka rin sa Club. You're going to have a slap for us. Junico Sabit. Jonico Sabit. Ready. Ito yung panahon natin para matrain. Kasi pagkatapos ang pandemic na to, may maganda akong plano para soluinin natin lahat ng miyembro, iisa-isahin ko para turuan ko kayo ng soluinin, itatama natin lahat yan. Then, kung halimbawa member, ito, kay Brother John, ikaw dito ka dito, okay dito kayo. Then later, lahat tayo, hawak-hawak, iisa lang ang doctrine natin na haharapan sa salvation. Kagaya nga, lesson natin yung our gospel, remember that? Sa 1 Thessalonians. Okay? Bakit? Kasi yung gospel na tinuturo ni Paul, tinuro niya kay Silas, at itinuro niya kay Timothy. Okay? Kaya sinabi my gospel, pero sabi our gospel, kasi gano'n. Tinuro sa Thessalonica, at itinuro din nila yun. Iisa lang doktrina natin. Yung binanggit kanina ng ating speaker, 1 Corinthians 15, 1-4. That the Lord Jesus Christ died for my sins, He was buried, resurrected according to the Scripture. So, iisa lang dapat ang ating message. Kasi noong kay Paul, iisa rin lang. Kaya sabi niya, follow me, Kasi follow Christ. as I follow Christ, sabi ni Paul. Pero maraming hindi niniwala dyan, kaya kung mahanap silang ibang doctrine of salvation sa ibang bahagi. Pero pag sinundan mo, pag sinabi niya, follow me as I follow Christ, follow my teaching, and my teaching will point you to Christ. Amen po? Amen. So, pray niyo na, sana matapos ang pandemic na to. Kung hindi man, gagawin pa rin natin pa sa tuluan. May mga plan na po tayo dyan. Okay? So, tayo po ay manalangin. Again, continue to pray for Nanay Bear. Sa amin sa prayer. Alam mo na, sino pang matatanda, Nanay Vita. Kami, di ba, kami mga seniors na Brother Jude. Young seniors pala kami. Young singers. Sister Tess Vista, pag-pray natin. Okay, kanina galing dumaan sa church, galing siya nagpa-dialysis siya. At alam niyo, dinaan pa niya yung kanyang offering. Okay? Tapos nagbigay siya ng pangkain para sa, pastor, pagdating sa pangkain ng trabaho. Galing. Okay? At nagbigay pa ng love gift sa akin. Sabi mo, nasa pastor sa inyo. Okay, galing yung Panginoon talaga. Kaya tundaan natin, even mga babies, pag-pray natin. At magpanalangin na tayo sa isa't isa para lahat tayo andun yung protection natin sa isa't isa. Walang makakalimot. Isa tayo our family. As long as we are a member of Bethany Bible Baptist Church, tayo yung family.
Amen. Okay? Amen. Tayo pamilya ng Diyos sa isang local New Testament dyan sa Santo Angel. Kaya pagbalik nyo, may bagod na. Maayos na. Okay, sabi nga, mas kinabi nga ni Brother John sa gitna ang gate. Mas malaki nga naman ang magpaparkingan natin dyan. At by the grace of God, bukas maghahalo na kami. Amen! Amen. So, excited na tayo magkita-kita ulit. So, maraming pagbabago magaganap. Ang kinakailangan kayo po ay may involved. So, again isa-isahin ko ulit kayo. Yung alam ko medyo doubtful ang salvation natin o kaya meron din marunong mag-soul winning. Iisa na yung outline natin. Okay? So, tayo manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat po kay Richard John Cooley. Salamat sa kanyang buhay. Alam ko po na patuloy mo po siyang gagamitin. Ganda yung message po niya, talaga kailangan malaman ng bawat isa yun. Kasi marami pa rin hindi nakakalam yung pagkakasunod-sunod ng dispensations na yan. Spiritually, kung ano yung naganap na, ano yung kasalukuyan, at ano pa yung mangyayari na harap. Salamat sa banal na Espiritu na nakasang naging guro ngayon. Dalahin po ang kanyang pamilya, patuloy mo bless ang family niya. At alam ko rin naman na may napaganda ang plano para sa kanya, even sa lahat ng leaders namin. Dalangin ko ang susunod at kapagsalita, si Star, bigyan mo siya ng wisdom, si Dennis na susunod pa, si Brother Tolero, at mga bawat isa sa amin ngayon. At ngayon po, dinudulog ko lang si Nanay Beth ngayon. Bigyan mo siya ng sarap na tulog ngayong gabi. Naprotektahan mo yung isip niya. Kaya kung siya mag-isip, totally ibigay niya ang focus niya, ang kanyang attention sa inyo. At sana maranasan niya masarap na tulog ngayong gabi. Maging si Sister Beth Tess Vista. Maging ang bawat isa sa amin, hindi lang po sila. Na ma-enjoy po namin yung lalo na bang dapat ma-enjoy yung aming fellowship ngayon sa inyo. Then kikita namin kahit na pandemic parang hindi mo kami pinababayaan. Tunay at tapat ka sa mga pangako. At kung tunay at tapat ka sa mga pangako, dapat lang napagkatiwalaan ka namin. Dapat ka namin lalong purihin at sambahin sa aming buhay. Salamat Ama sa fellowship na magaganap after this. And I hope na bawat isa na nandyan, na nanonood kayo ngayon, I hope na patuloy kayong, ito rin panahon para tayo makipaglaban. Ipaglaban yung posisyon natin. Na kahit ano pong mangyari, hindi kami aalis sa kalooban mo. Sapagat alam namin, kasama ka namin. At hindi mo kami papabayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa ating tagapagsalita. At sa kanyang beauty queen na First Lady. Okay, so pray nyo rin si Abby at saka si Oh. pray. Maging si Eska at si diba? Kenneth. Mga nagpaplano na yun, nangangamoy Si Sir Josh. Si Sir Josh. nangangamoy handaan na yan. Sir Josh. Sir Josh, so pray nyo rin sa September. Alam ko nanonood ka dyan na architect. Tita Cora. Tita Cora. Okay? Tita Cora. Na magiging maayos lahat yung mga natin. Joan. Paano na yung partner niya? Pag-pray nyo yung pag-transfer ko siguro, makikita ko na puti kulay, bibigyan ng kulay, namili pa ako ng kulay. Amen. So thank you, and good night to everyone. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.